So, babaklasin mo pa ba yung bubong? Hindi na. Hindi na sir, basta may mabigyan lang ako ng panlipat ko kasi walang-wala po ngayon sir eh. Sino po magbibigay ng panlipat sa'yo? Ako o si Sherry? Si Sir Patrick sana sir. Magkano bibigyan ng panlipat sa'yo, sir? 50K na lang sir, okay na sa akin yun. Wow, yan yung layas na ayaw. Gusto mong lumayas pero ayaw mo. Si Sir Patricio is yung police policy na kasi hindi nagbabayad. Yes po. Para naman maipaupa niya sa iba. Magamit niya o di kaya. Gusto niyo pong palayasin? Totally po yan, napadala na po siya ng sumon kahit papaano po sir, afternoon po. Ayaw lumayas. Palayasin natin. Anong klaseng palayas gusto mo? Yung palayas na pagalitan natin o palayas na amu-amuhin natin? Ako po, nung una po talaga inaamu-amu ko pa po eh. Ayaw. So yan ang tawag na santong dasalan. Ayaw. Ayaw po eh. Gusto mo santong paspasan na? O, sige, santong paspasan. Pero bago niyan, paano ba nangyari, sir? Totally po, yung bahay ko po na yun, nabakante po kasi nagkahiwalay po kami ng asawa ko. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, para magkaroon po ng income kahit papaano doon, paupahan na po yung bahay. Okay. Ngayon po, may titulo po yung bahay, ha? May titulo? May titulo po. Sa okay. tatay ko po yun. yun. Sa pangalan po ninyo? Sa tatay ko po, bali mana po sa tatay ko. Mana, okay. Opo. Sige, good. Tapos, sir? Ngayon po, yun po, nagbigay po siya ng si sir ng 20,000 sa asawa ko. Parang paunang bayad. Tapos after that, nadagdagan po yata ng 10,000. Tapos, magkano pong renta? 2,500 po. Per month? Per month. So, nagbigay siya ng 20,000. Plus nadagdagan po ng 10,000. So, 30,000. 30,000. So, parang advance yan for so many months. Yes po. Tapos after that po, sinabihan ko rin po si sir kasi hindi ko naman po talaga siya kilala. So, yung 30,000 na konsumo niya po yun? Na-consume na po. Kasi Okay. 2019 pa po siya ng December nakatira po doon sa bahay. Ngayon, Ano ba, apartment 2,000 pesos, napakamura. province po kasi. Sa probinsya. North Bulacan po. Dito kasi, 20,000 yan. Pinaka-mura siguro. Okay, Opo. sige. Ngayon po, hindi naman po talaga ako yung ano. Ngayon sir, ang gusto ko lang po talaga mangyari is makuha na po yung bahay kasi may anak din po ako. Kailangan ko na rin po yung bahay. Ayaw niyo po ibalik yung susi at umalis na dahil hindi na siya nakabayad. Ngayon po, mayroon daw po siyang pinagawa doon sa bahay. Totoo naman. Kahit actually po, siyempre, medyo magkalumaan na rin po yung bahay. Mayroon din na po siyang pinagawa. Siguro po, palagay natin ng mga 50,000 po yung nagastos niya. Okay. Ngayon Meron ka bang pahintulot sa kanya na gawa siya ng improvement doon sa bahay na yon? Actually, wala po. So, walang authority? Sabi ko po sa kanya, sir, alam ko po dyan, upa lang po kay sir. Okay. Ngayon, sabi niya sa akin, may napagawa ako. Paano yan? Sabi ko, sir, ibawas nyo na lang po sa renta. Yung nakuha niya, na-consume. Pero dapat may kontrata na pinapayagan nyo siya na gumawa ng mga improvements. Wala po, sir. Kasalanan niya. Ba't siya gagawa-gawa ng improvements doon? Mag-invest siya doon sa apartment na pag-aari mo na hindi niya pag-aari nang walang pahintulot sa iyo. Tama po. Wala po. Okay. Sigurado po kayo wala kayong ganung wala kontrata? Po. Okay. So, yun po improvement and renovation na rin siguro? Opo. Okay. Kaya na to. At totoo naman po, merong nakita ka improvement? Meron naman po. Yung sa loob po. Tsaka yung bubong lang po. Kaya lang, walang pahintulot? Wala po. Okay. Kasi kung sinabi niya sa inyo yun, maaaring kayo nang nagpagawa noon bilang landlord. Opo. Kung ano yung diferensya doon, ang mga pagkukulang, usually yung landlord na ang gagawa noon. Di ba? Opo. Kasama sa responsibilidad ng landlord yun. So gusto mo ngayon, wag mo nang singilin. Opo. Kahit hindi na siya nakabayad, makalis na lang siya para magamit mo na yung unit. Sarge, magandang hapon. Sir, magandang hapon po, good senator. Opo, Sir Sarge. Sarge, andito po si Mr. Borsena, yung inyo pong landlord na tricycle driver. Siya po nagmamakawa na po pala sa inyo. Inamu-amo na po kayo noon na para i-turn over na po yung bahay sa kanya. Pwede ho ba, Sarge? Nakikiusap po siya na kung pwede, yung bahay na inupahan nyo ngayon ay maibalik nyo na po sa kanya. Ganito po ang nangyari noong panahon ng pandemic. Opo. May negosyo po ako dati sa Bulacan, sa Rosario. Nagmamantika po ako, nag-asukal. Opo. Lumapit po yung asawa niya. Yung asawa niya na na kanyang 2 anak sa custody niya. Okay. Ngayon nagsabi sa akin humiram ng pera. Sabi ko, bakit yung pera po kailangan nyo ako? Kasi panggastos daw nila sa mga anak niya. Okay. Ganun po. Okay. Ngayon, naiinteresan daw niya. Actually, sir, meron po kaming kasulatan ng asawa niya. Ano po yung nasa kasulatan, sir? Yung nahumiram po sa akin ng pera na interesan niya, sabi ko. Magkano po hiniram? 30,000, sir. 30,000. Okay. Opo.
Kaya wala akong sinabing interest, siyang nagsabing mag-interest po. Nawili siya mag-interest. Kayo po kako kasi hindi naman ako nagpapautang. Kaya nagmamakaawang panggastos lang daw po nila sa mga anak niya. Kasi pandemic nga po. Ngayon, nung hindi na makabayad sa interest, ayun, inalok na sa akin yung Yung bahay. Yung abandonadong bahay po nila. Sabi ko, Okay. hindi naman pwedeng tirahan yan. Ate, tingnan mo naman, inanay, walang tubig, walang kuryente, bagsak yung bubong. Okay. Kaya ako na lang sige te, papagawa natin, ako na lang magsabi sa'yo, kahit upuan ko ng 2.5, kahit ipagabit na lang natin yung kuryente sa tubig. Kasi yung tubig, ako pang nagbayad doon sa sir, yung mga previous na nila, kasi putol lahat, sir. Okay. As in, Okay. abandonado po. Madali lang ba akong kausap, sir? Kasi ang gusto ko lang naman, yung naikabit ko doon, siyempre, sisira ako. Sige, willing ako mag-2.5 yung para maganan si madam, si ate na, sige, pagawa natin yung interest ng pera ko, ito dito ka na lang kukunin na pambayad sa bahay mo. Sir Patricio, tama ba yung mga sinasabi niya? Sila po ang may usapan noon, yung pagpapagawaan. So, sabi niya nga po sa Siyempre, akin, pero tumutugma po yung mga sinasabi niya ngayon doon sa talagang totoong nangyari na misis mo lumapit kasi nangungutang misis mo at nangangailangan kayo ng pera, and then kapalit ng 30,000 na utang, papa-interesan pa sana pero hindi siya pumayag, yung bahay nyo na lang natitira niya, kaya lang nakita niya yung bahay hindi raw pwedeng tirahan, sira-sira, tapos sinabi raw niya sa misis niya, ipapagawa ko yan, pumayag si misis ninyo, papakibitan ng kuryente and all hanggang sa pwede nang matirahan. Tama? opo, pero hindi naman po totally lahat yung kuryente, nasa kapitbahay lang po naka-jump. Tapos yung tubig. Jumper? Opo. Ginamper niya? Naka-ano po yun, naka-submeter. Ginamper niya po? Hindi naman po. Naka-submeter siya sa So anyway, nakikiusap. sige po. So, Ngayon, doon po sa pagpapagawa sa bahay, may usapan ho kayo na ipapagawa niya yung bahay para matirahan. Sa akin po, yung bubong lang po ang sabi ko nga kasi medyo po yung bubong. Yun lang po. Tsaka ang alam ko po talaga, isababawas doon sa renta. Okay, sige. So yung 2,000 per month, nakonsumo na raw po yun sa 30,000. Yung 30,000 na utang sa 2,000 per month, kung ilang buwan yung tumira kayo dyan, nakonsumo na raw po lahat. Tama ba, sir? Tumira po kayo ng 15 months. Tama, sir? Mahigit na siguro. 15 months. 15 months. Opo. Wala pa siguro. Sir, since 2019 po sila nakatira. Lampas-lampas na. Hanggang ngayon po. Lampas-lampas na. Kung 2019, Sir, wala, hindi po. 2020 siguro, sir, mga third quarter. anong third quarter? Ano po? Sige, third quarter ng ano po? 2020 po. Okay, sige. Mga anong buwan po, sir? Magbigay ka ng buwan. Gusto ko manggaling sa inyo. Sige. Sir, mga nasa September, sir. September, October, November, December. 3 months. And then another 12 months ng 2021, 12, 13, 14, 15 na. Opo. So, umpisa tayo January, February, March, April, May, June. 15 plus 6, 21 months ka na. So, ibig sabihin, meron kang utang na 6 months rent. So, yung 6 months, 2 times 6, 12,000, may utang ka. Now, ibabawas natin yung bubong. Magkano yung bubong? Sir? Yung lahat ng mga nagastos ko, sir, nandito na kwenta ko, mga nasa 60 plus, sir. 60 plus. In the first place, wala naman kayong kontrata. Wala po, sir. Wala po. Okay, good. Second, kung talagang pagpipilitan mo, gusto mong kunin, nagawa mo improvement yan, edi baklasin mo, pero umalis ka pa rin. Baklasin Yes mo, po, sir. Hindi. kasama yung mga improvement na ginawa mo, ibaklas mo, Opo. and then lumayas ka. Dala-dalang na Yes baklas po, mo. Pwede? Yes po. Pero bigyan mo sana ako ng palugit, sir. Ano pong palugit? Makapaghanap po ng malilipatan po. Gaano katagal palugit gusto mo? 1 year, 2 years, 3 years? Sige. Sir, kahit mga 1 week, mga ganun, 2 weeks. 1 ganun, sir. week. 1 week daw, sir. Okay na. Yes, sir. So, babaklasin mo pa ba yung bubong? Hindi na. Hindi na, sir. Basta may mabigyan lang ako ng panlipat ko kasi walang-wala po ngayon, sir. Panglipat. Sino po magbibigyan ng panlipat sa'yo? Ako o si Sherry? Si Sir Patrick sana, sir. Magkano bibigyan ng panlipat sa'yo, sir? 50K na lang, sir. Okay na sa akin yun. Wow. Yan yung layas na ayaw. Yan yung Kung layas ano, na ayaw. Gusto mong lumayas pero ayaw mo. Gusto ko na, sir. Gusto kasi malayo rin sa trabaho ko, sir. Sir naman, sabi mo 60,000 yung nagawa mo improvement. Meron ka sir. bang mga resibo tungkol dyan? Meron po, sir. Ito pong sinasabi ko, ito yung sarili ko opinion, sir. Tingnan ko kung mag-agree sa akin dito si Attorney Pau Cruz, yung Chief Legal ng AXIS Party List. Yung pong nagawa niyong improvement sa bahay na yan, pakita ka ng resibo, then baklasin niyo yon. Sabi ko kanina, pag layas niyo, dala-dala niyo yung mga nabaklas niyo na may resibo para quits. Payag ka ba, sir? Opo. Payag po ako. Or,
Pwede naman magpipilitan si sir na sabihin ni sir, ayoko, wala kasi kaming usapan. Ba't ka kasi magpapagawa-gawa ng improvement yan nang wala tayong usapan, wala sa pirmahan natin? Yari ka dyan. Ang tawag dyan ay builders in bad faith. Yung ginawa mo, sir. Kung tama ako. Magandang hapon sa iyo, Attorney Pao. Yes, Senator. Magandang hapon po sa inyo. Anong take away mo rito? Opo. Actually, sir, kung tama po yung analysis nyo kanina, no, na wala naman pong usapan, wala din po silang kontrata na si Sergeant Agoot po ay magtatayo ng improvement doon sa bahay na tinitirhan niya. May karapatan po si Sir Patricio na magsampa ng kasong ejectment laban po kay Sir Agoot. At yung paggawa po ng improvements doon, tama po kayo, yun po ay tinatawag na builder in bad faith. Kumbaga po, alam po ni Sir Agoot na hindi po kanya yung tinitirhan niya at wala po siyang pagpapaalam nung siya po ay gumawa ng improvements doon sa bahay. Ngayon, kapag siya po ay tinawag na builder in bad faith, lahat po ng mga inilagay niya doon na improvements, pwede pong ipabaklas ni Sir Patricio nang wala pong kabayaran or pwede pong i-retain niya doon at sa kanya na rin po yun mapupunta ang pagmamayari unless po yung mga improvements na yon ay necessary sa kabuuan ng bahay. So halimbawa ho yung bubong na nabanggit kanina, dahil yan po ay obligasyon ng lessor. Kailangan po yan sa structure ng bahay. Yan po, may karapatan po si Sergeant na singilin po yung lessor natin dahil kailangan naman po yun para sa bahay. Pero kung walang may bibigyan na pera yung lessor, so pwedeng baklasin na lang ni Sargento? Yes, sir. Pwede na rin naman po niyang baklasin provided po na yung papaklasin po niya hindi po masisira yung bahay na tinitirhan, yung structural integrity na tinatawag doon po sa mismong bahay, sir. Okay. Paano kung pati haligi gusto niyang baklasin? Hindi na pwede. Pag ganun, sir, magbabayad na po siya ng damages laban. Magbabayad na po siya ng damages kay Sir Patricio, sir. In fact, meron pa nga po siyang utang na 6 na buwan po kagaya po nung nabanggit kanina. Okay, pero Attorney Pao, kailangan magpakita muna siya ng resibo na in fact talagang siya yung gumastos doon sa bubong. Yes, tama po kayo dyan, Senator. Kasi po hindi naman po pwedeng nilista lang po sa papel. Yun na po ang kanyang nagastos. Kailangan po may mga resibo at pruweba po na yun po talaga ang nagastos niya para sa improvement sa bahay. Okay. Sarge, narinig niyo po yung kanyang statement. So kung gusto niyo pong baklasin yung bubong, magpakita kayo ng resibo at papayag naman daw itong si Sir Patricio, tama? Opo, sir. Opo, tangayin mo na yung bubong and then umalis ka na. Opo. Pero bigyan ako ng palugit, sir, para yung mga gamit ko. 1 week. Yung, ko, sir. 1 week. Pwede po, sir. Sige po, 1 week. So sir, yung bubong, sa kanya naman talaga yon. Payag ka na baklasin niya. Sige po, okay lang po. Okay, sige. Pakibaklas po yung bubong and then, siyempre, may pakita ka muna ng resibo. Yes po, sir. Kahit hindi na, sir, hindi ko na babaklasin. Ibigay ko na lang kay Sir Patrick, sir. Ay, mabait pala ito. Bibigyan na lang daw. Mabait ka pala, sir. In fairness. Opo, sir. Basta bigyan lang po ako ng palugit, sir, na yung pag-alis ko po. Palugit. Tapos wala nang pera ibibigay. Opo, sige po. Sige po. Bigyan natin hanggang 30 para sarado. Hanggang 30, sir. Binigyan ka ng 9 days ni Sir Patricio. Imbis na 1 week, 7 days, ginawang 9 days. Okay na, sir? Sige, sir. Sige, sir. Sige po. Sige po. Tapos tatawagan ko pa yung station commander. Sabihin ko, mabait itong si Sargento Agot. Pinagbigyan si Mr. Patricio doon sa kanyang kahilingan. Gagawa pa ko ng konting rekomendasyon. Okay ba sa'yo, sir? Sarge? Opo, sir. Sige po. Sige po. Ayan. Sige, Sarge, ha? At gagawin po natin yung para masiguro itong usapan na ito ay doon kay barangay chairman ninyo dyan sa inyong lugar. Tama po? Opo, sir. Sige po. Sige po. Yung pirmahan. Sige po. Salamat po, Sarge, ha? Maraming salamat po. Thank you po, Senator. Thank you po, Senator. Thank you. Magandang hapon po, Sarge, sir. Thank you po. Magandang hapon po, sir. Okay. 21 months. 52,000 po lahat. Palinaw lag. 52,000. Marami pang utang tong si 2,500 ba per month? 2,000? 2,500 po. Wag natin guluhin. Total, nagkaayos na sila. Wala nang baklasan, wala nang lahat, wala nang singilan, basta lalayas na lang siya. Pumayag naman to. Okay na yun. Tapos hanggang at 30. Okay rin sa'yo, sir? Okay lang po, sir. Sure ka? Opo. Sure na sure? Sure po. Salamat na maraming pong salamat. At na-resolve pa po yung aking Okay, sige. So sa 30, pupunta tayo kay chairman bukas. Si chairman will see to it na mangyayari yon pag nasa 30, malinis na yung bahay. Hindi niya gagalawin yung struktura, bubong or anything doon. Alisin na mahinahon.
Okay, sir? Opo, salamat po. Okay, salamat sa mga netizen. Magaling yung mga netizen natin sa math. Ikaw, Sherry, pati ako, pareho tayong mahina sa math. Okay, medyo kapos-kapos tayo dyan sa kwentahan. Ibig sabihin, hindi ako magaling sa pera. Itong netizen natin, magaling sa mga negosyo siguro sa pera. Okay, Attorney Pau ng ACT-CIS Party List. Maraming salamat sa iyo, Attorney Pau Cruz. Maraming salamat din po, Senator. Maraming salamat po sa lahat. Si Attorney Pau Cruz, ang Chief Legal ng ACT-CIS Party List. Okay, sir. Sasamahan kayo ng aming reporter. Katapusan, nasa iyo na yung bahay yung susi. Opo. Papalitan mo na yung lock. Opo. Diba? Magmura lang naman yun eh. Okay? Sige, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Salamat po Senator. sa tiwala po.